Alam nyo guys, as a mom, sobrang hirap mo na pagbalansehin yung trabaho, tsaka yung pag-follow up ng mga activities ng aming mga kids sa bahay. Kasi po, although nagti-therapy po yung mga anak namin, yung therapy po nila, sabihin na po natin na 3 times a week lang or sa isang araw is 1 to 2 hours. Iba pa rin po na kailangan pinapractice at pina-follow up po sa bahay lahat ng activities nila para po yung consistency po napakahalaga po. Kaya lang po sa katulad po namin ng mga working parents, working mom, sobrang hirap po. Hindi mo naman din po pwedeng basta asahan or ibigay sa tagapag-alaga niya kung sino man po ang nag-aalaga sa kanya na gawin ito, gawin yung ganito, i-practice yung ganyan, i-practice yung ganito. Kasi mostly nakatutok lang sila dun sa pag-aalaga. So, maswerte ka kung yung tagapag-alaga sa bata is talagang ipa-practice niya din or a-apply niya din lahat ng mga therapy ng mga bata natin sa centers. So, mahirap po. Ako po as working mom, nagtatrabaho po ako. Tapos at the same time, pag-uwi ko po ng bahay, kahit po pagod, kahit stress sa lahat ng bagay-bagay, tinatry ko pa rin po at ginagawa pa rin po namin yung mga follow-up. Medyo nahihirapan lang po ako ngayon sa speech therapy niya. Actually, nag-stop po muna kami mag-speech therapy. Kasi sa 9 months, hindi namin siya ma-practice or ayaw i-practice ni RR. Hindi po madali na mag-model ng AAC. Yung AAC po is alternative augmentative na way ng learning. Yung gamit po namin before sa therapy is a cap drop. So, may gamit po kaming tablet. Ang kailangan po kasi nito, dapat consistent po siya na ginagamit ng bata. So, kada galaw mo, kailangan mong itap yung icons niya. Kahit hindi siya, nag-post na ako nung short video ni RR na gumagamit ng AAC. So, kailangan po talaga ng consistency po. So, minsan po naisip natin na parang wala naman pong development yung bata. So, parang nanghihinaing tayo doon sa oras, tsaka syempre po sa pera, lalo po at kapos po tayo madalas. So, hindi rin naman po masisi po yung mga parents kung ganun po yung naiisip nila. So, may mga napapansin din po kasi sila na parang ganito sigurong factor, kaya hindi masyadong matutunan ng bata yung tinuturo sa school. Pero yun nga po, kahit saan po kayong pumunta na centers, lahat po ng therapists at ng mga teachers po nila, i-advise po sa inyo na i-practice nyo po sa bahay, pagdating sa bahay. Kasi mas madaming oras po naman talaga yung nilalagay po ng ating mga awesome kids sa bahay. Kaya lang yun nga po, since may mga work naman po tayo, so hindi po talaga ganun. Kami pong mga awesome parents, we're really trying our best para lahat po ng therapies nila ma-apply po namin sa bahay. So, minsan lang is nakaka-frustrate din po siya. Lalo po sa tagal ng panahon nga din, may mga factors or may mga areas for development pa yung bata na hindi nare-reach yung milestone po nila. So, sa katulad ko po na parent or mom na nagwo-work po para matustusan lahat ng therapies ng ating mga kids, we're really doing a good job. So, kailangan lang po talaga natin na i-practice ng i-practice. And, yun po palagi ang ginagawa ko araw-araw. Sana kayo din po. So, ako, dahil non-verbal si RR, yung ways ng pag-communicate na yung alternative kahit pa paano, nag-focus na po ulit ako. Minsan mahirap po kasing pagsabay-sabayin yung
yung mga sa fine motor skills niya, yung sa speech niya. So, minsan talaga nakaka-drain po talaga. Pero, sige lang po, laban lang po para sa mga kids po natin na may autism. Pasasaan po at kahit po siguro mga pa isa-isang word is makakapagsalita din po yung ating mga non-verbal awesome kids.